Sa Byron Castle, sinasabi ni Jishuka na gusto niya na makita si Greed. Magkakasakit na siya sa pagod na gawin ang lahat ng responsibilidad na ito dahil siya ang Panginoon. Alam niyang importanteng trabaho ang pangangasiwa ng Raiden, pero 7 buwan na hindi niya nakikita si Greed. Gusto niya na lang iwan ang lahat at pumunta sa kanya. Ang iyong Panginoon na si Greed ay pinapatawag siya. Pupuntahan ba niya ang panawagan niya? Biglang kinilig si Jishuka at sinasabi nito na nalaman ba niya na gusto niya siya makita? Dumaan ba ang telepathy niya sa kanya? Nag-i-imagine si Jishuka na sasabihin ni Greed pag nagkita sila ay gusto niyang makita si Jishuka. Sinasabi ni Jishuka na pupunta na siya agad Greed, nakarating na si Jishuka at sinasabi nito na nandito na siya Greed. Anong meron, may magaganap ba dito na kasiyahan? Tinatanong ni Jishuka kung bakit ganyan ang mukha niya. Nasasaktan ba siya? Sumisigaw at napapamura at sinasabi ni Greed na bilasan niya. Sasabog na ang lugar na ito sa loob ng 2 minuto at 40 segundo. Kaya nila ang lahat ng ito nang sabay sa mass teleport ni Euphemina, pero hindi niya siya madala ngayon dito. Tinatanong ni Jishuka na ano ang nangyayari, nasaan ba sila? Sumisigaw si Lowell at sinasabi nito na nasa Rebecca Church's version of the Vatican sila. Please, bilasan niya na. Ito na ang kanilang pagkakataon na ayusin ang mga kulang nila sa pananalapi sa Raiden. Sinasabi ni Greed na mas marami siyang mapupulot gamit ang soul ingestion, itulak niya na sila doon. Sinasabi ni Lowell na sobrang malaki ang storehouse, hindi nila madadala ang lahat. Kailangan muna nilang ilabas ang mga gold, Mr. Pan, ang pader. Sinasabi ni Pan na siya na ang bahala dito, ginamit ni Pan ang mock spear. Tumatawa at sinasabi ni Pan na nakita niya na ba ang ganitong mapanira na kapangyarihan sa buhay niya. Nabigla si Pan at tinatanong nito kung ano yon, nabutas ng malaki ang pader sa malakas na atake na yon, at nagulat dito si Pan. Si Asmafel pala ang gumawa nito at ginamit niya ang aura explosion. Sinasabi ni Asmafel na hindi niya akalain na ganito niya ipapakita ang kanyang skill sa unang pagkakataon. Ngunit gayunpaman, sisiguraduhin niyang walang mahahanap na kulang ang kanyang Panginoon. Tumatawa na medyo may pang-aasar at sinasabi ni Piaro na medyo iba siya sa inyong lahat, hindi ba? Kaibigan niya yan, naaasar at sinasabi ni Pan na so ano ngayon Piaro, ano ang pinaglalaban mo? Sinasabi ni Lowell na Mr. Vantner, at Mr. Tobin, ngayon na. Itulak na ito lahat sa labas, sinasabi ni Tobin na mabigat talaga ito. Sobra bigat talaga, sinasabi ni Piaro na ilipat ang lahat ng ginto sa gitna katulad ng ginagawa niya. Natural na tumaas ang kanyang mga kasanayan bunga ng pag-araro sa walang katapusang reel ng buhangin na nilalaman sa loob ng kanyang mga lupa. Kung ipapakita niya sa kanila, ito ay mapapakinabangas sa kanilang lahat sa lupa pagkatapos nito. Sinong may sabing sword at shields lang ang nakakagalaw sa mundo? Ginamit ni Piaro ang skill na free farming, nahulog na ang mga gold sa baba. Sinasabi ni Greed na maaari nilang itulak ang ginto patungo sa bundok sa likod. Maaari nilang ipunin ito pagkatapos nila dito, sinasabi ni Piaro na kung masyado siyang tumutok sa nasa harap niya, mamimiss niya ang malawak na landas sa tabi niya. Hindi ba, my lord, sinasabi ni Greed na huwag niya siyang ipatronize. Sinisigurado niya lang na lahat ng iba ay makakaunawa ng mga bagay sa kanilang sarili nang kahit wala siya. Sa isip-isip ni Greed na layunin patungo sa kung saan ang pinakamalaking amount ng ginto ay nakasalansan. Ginamit ni Greed ang pagma-sword dance at transcended link. Sinasabi ni Heroy na tagumpay, Panginoon ko, parang talon ng tubig ang umaagos. May natitira pang 15 segundo, lahat ay mag-focus sa paggamit ng kanilang mga huling skill. Sa isip-isip ni Piaro na outstanding strength, at delicate sa paghawak ng boots. Hindi talaga siya nag-aaksaya ng oras, tumatawa at sinasabi ni Greed na kamusta naman yon. Ibang level na siya ngayon, di ba? Galit na galit si Jishuka at sinasabi nito na heto siya ngayon. Tuwang-tuwa dahil tinawagan niya siya, pagkatapos niya siyang nilagay sa bayran ng napakatagal. Hindi niya talaga siya inisip kahit kaunti, kung sobrang gusto niya ng ginto, bakit hindi niya nalang ito paliparin? Gumamit si Jishuka ng ultimate skill niya na Phoenix Arrow. Takot na takot si Greed at sinisigaw nito ang pangalang ni Jishuka at sinasabihan niya ang lahat na umiwas. May napansin ang isang paladin at tinatanong nito kung ano yan. Isang pagsabog sa Prayer Room 1, sinasabi ng isang paladin na dapat yan ang salarin sa likod ng pagpatay ng mga elders. Ipadala ang mga paladin doon, sinasabi ni Damian na pupunta siya doon kasama si Mr. Greed.
Silang lahat ay magstay na lang dito at tapusin ang kanilang pagsisiyasat. Sinasabi ng Paladin na the goddess, proxy, mapagkakatiwalaan nila siya, sige lang. Sinasabi ni Director Lee na magmadali, sundan nila sila. Malalaman nila kung sino ang pumatay sa mga elders. Hindi pa tapos magsalita ang mga OGC, sinira na ni Damian ang mga kamera nila. Sa isip-isip ni Damian na hindi maaaring malagay sa panganib si Mr. Greed na maging target ng Empire dahil sa negosyo niya. Kaya dito niya magagamit ang training na pinagdaanan niya kasama si Mr. Piaro. Nakikita ang mga sira sa ginawa ni Jishuka, tumatawa at sinasabi ni Greed na magaling Randy, sa pagiging ako, sinasabi ni Damian na mahirap siguro, ano ang kailangan niyang panatilihin sa kanyang pagbabago sa lahat ng divine power, ito ba ang lahat ng kayamanan na itinago ni Pascal, ang dami niyang kabangisan na ginawa, gamit ang swerteng ito ay nakakakilabot, sinasabi ni Greed na Damian, kukunin nila lahat ito. Sinasabi ni Pon na hindi man lang siya humingi ng permission. Punasan muna niya ang kanyang laway, hindi maganda itong tingnan. Sinasabi ni Damian na syempre, magbibigay lang ito ng korupsyon. Naniniwala siya na maaari niyang gamitin ang pera na ito at para sa layunin ng marami, Mr. Greed. Sinasabi ni Greed na magaling Randy sa pagiging ako. Nagtataka si Damian at sinasabi nito na sinabi niya na yan kanina, alam niya na narinig niya siya, Mr. Greed. May pagkakataon ba siyang mag-apply para sumali sa Overgeared Guild? Tinatanong ni Greed sa guild niya ba? Si Lowell na ang sumagot at sinasabi nito na hindi pwede, dahil ang Rebecca Church ay kailangang maging neutral, kahit na sa ibabaw, ang pakikipagsabuatan sa anumang tiyak na kapangyarihan ay maghahasik ng masamang kalooban, magreresulta ito sa pagbaba ng value ng simbahan. Sinasabi ni Damian na sinasabi niya na nga, tulad ng inaakala niya. Sinasabi ni Greed na syempre, hindi rin naman sila basta-basta tumatanggap. Tapusin muna niya ang kanyang term bilang Pope bago siya sumali sa kanila. Alam niya kung ano ang una niyang gagawin upang gawin yan, di ba? Napapaluhan na lang si Damian dahil sa kanyang kasiyahan at sa isip-isip nito na kung wala si Mr. Greed, wala siyang nagawang protektahan. Sinasabi ni Damian na oo, gusto niyang maging papa. Sa isip-isip ni Damian na sinira ni Mr. Greed ang kanyang shell. Arigato, natapos na ang araw at maggag-abi na. Sinasabi ni Riges na 21 milyong ginto sa loob ng 3 minuto. Nasa 25 bilyong Korean won din yun, tama ba? Medyo madami. Sinasabi ni Pon na kumita ang grupo ni Suron ng 8 million gold sa 2 buwan sa nakaraan sa labyrinth ni Vasco. Halos 3 beses na kumita si Greed sa kanyang sarili. Tinalo niya si Pascal sa kanyang sarili at ginamit ang Summon Knights upang makuha ang maraming mga reward sa kaya niya. Ito ay totally solo performance ni Greed, hindi ito kapani-paniwala. Sinasabi ni Riges na syempre, ang kanilang guildmaster ay dapat maging pinakamahusay, pagkatapos ng lahat. Congrats sa pagiging bilyonaryo, Mr. Greed, umiiyak at sumisigaw at tinatanong nito kung bakit. Bakit hindi trilyon won, nilagay nila ang bawat piraso ng pera sa kanilang inventory? Ito ay isang scam, sinasabi ni Lowell na may malaking parsya ng ginto ang nasira ng kanilang mga kasanayan. Nagawa nilang mag-grab ang dami, I think yung mga nasa SA group ang mga nabigla sa ngayon. Sinasabi ni Greed na ang nasirang ginto ay maaaring natunaw sa mga bar ng ginto. Kahit papaano bigyan niya siya ng isang bagay, fucking cheapskates. Sinasabi ni Huroy na bakit hindi siya kumalma at pumunta sa Winston. Narinig niya na buntis si Miss Irene, sinasabi ni Greed na tama. Magiging tatay na siya, sinasabi ni Pon na narinig niya, medyo masaya ang parenting system na niluto nila. Siya ang SA group star in a bunch of ways, di ba? Tinatanong ni Greed kung babalik na ba sila sa Riden, tama ba? Lowell, gamitin niya ang 20 million gold para paunlarin ang lungsod. Bilang kapalit ng pagsusumikap, ito ang pinakamaliit na magagawa niya at nagpapasalamat siya sa kanila at ito lang ang maaari niyang makuha at hindi niya ito magagawa kung hindi dahil sa kanila sa unang lugar. Nagtataka si Lowell at sinasabi nito na sobra na ito, sigurado ba siya? Sinasabi ni Greed na kung mabubuo ang Riden, panalo ang lahat, di ba? Gastasin niya ito ng tama, sa isip-isip ni Lowell na ang halagang ito ay maaari nilang bigyan ng buhay ang pag-unlad ng parehong mga yellow na minahan ng mithril at mga alchemical na propesyon. Ang landas sa pagiging pangalawang talima ay nakikita niya na. Sinasabi ni Lowell na ipapakita niya sa kanya ang isang ganap na naiibang Riden sa sandaling bumalik siya. Sinasabi ni Greed na salamat, inaasahan niya,
Sa isang kagubatan magkasama sila Grid at Jishuka. Sinasabi ni Jishuka na first time nilang maglakad ng ganito, na sila lang dalawa. Tama ba, Grid? Sinasabi ni Grid na ang Winston at Byron ay nasa iisang direksyon, kung tutuusin. Salamat sa pamamahala sa Byron all this time, siya ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa ganap siyang nakafocus sa pagbuo ng Riden. Sinasabi ni Jishuka na nakikinig siya sa sinabi niya kanina, sinasabi ni Grid na syempre hindi naman siya ganon na walang pakialam. Sinasabi ni Jishuka na sa lahat ng oras na ito, naliligo na siya sa stress, kaya't ang marinig niyang sabihin yon ay medyo nagpalamig sa kanya. Pero sapat na ang pakikipagtulungan sa iyo, Grid, at paggawa ng mga bagay na gusto niya. Inaakit na naman ni Jishuka si Grid at nagpapakita na naman ito ng malaking papaya at bigla na lang namula si Grid. Sa isip-isip ni Grid na nakakuha siya ng isang magandang kaibigan at malaking papaya sa ganitong maikling na panahon. Biglang naalala ni Grid ang sinasabi ni Jishuka noon at sinasabi nito na ngunit hindi nila makakasama ang isang taong tumatawa sa mga guhit ng isang maliit na bangka. At laging sinisigurado ni Jishuka na panatilihin siya nasa tamang daan. Bakit nagliliwanag siya? Nalilibugan na naman si Grid at bigla na lang niya inuntog ang kanyang tumitigas na ulo sa puno. At sa isip-isip nito na si Jishuka ay nagiging mas kaakit-akit sa kanya. Dapat ba siyang bumili ng love potion na magtatagal ng once-a-month penalty sa reputation store? Hindi, pakalmayan niya lang ang sarili niya. Si Irene lang ang para sa kanya. Sinasabi ni Grid na ang matigas na espiritu ng militar ng isang Koreano ay hindi susuko sa kanyang kapritsyo. Natakot si Jishuka sa nangyayari kay Grid at dumyugo ang kanyang ulo. Sa real world sa apartment nila Yangwo, sinasabi ni Sihi na lumabas siya dyan kuya. Sinasabi ni Grid na magpapahinga na sana siya, ang tagal niya na din walang pahinga. Sinasabi ni Sihi na nandyan na naman ang babae na yan. Tinatanong ni Yura kung gising na ba siya Mr. Yangwo. Sa isip-isip ni Grid kung bakit formal ang suot niya sa ganitong oras ng madaling araw. Ang mga babae ba sa Earth ay nagsasagawa sa kanyang ng raid? Tinatanong ni Shin Yangwo kung anong meron, bakit nandito na naman siya? Tinatanong ng tatay ni Shin Yangwo kung bakit ganyan ang pinapakita niyang klaseng ugali sa isang guest. Sinasabi ni Yura na may request siya ngayon, pwede ba bilhan niya siya ng breakfast? Sa Miran Drivers Restaurant, sinasabi ni Yura na dito pala kumakain ang mga taxi drivers. Hindi pa siya nakakapunta dito. Masarap din talaga ang mga pagkain, naiinis at sinasabi ni Grid na cut the crap at sabihin niya kung ano talaga ang kailangan niya dito. Duda siya na pupunta ang isang blood witch dito para lang kumuha ng pagkain. May inabot si Yura kay Grid at pinapakuha niya ito sa kanya. Tinatanong ni Grid kung ano yan, at para saan ang cash card na yan. Sinasabi ni Yura na ito ang appearance fee mula sa OGC Broadcasting Station, kinuha niya yan para sa'yo. Sa loob ng card ay may 5 billion won. Tinatanong ni Grid kung bakit ang dami. Ano ba ang gusto niya? Sinasabi ni Yura na nakuha niya ito sa kanyang mga kakayahan. Sa totoo lang, mas familiar siya sa broadcasting side ng mga bagay kaysa sa kanya, Mr. Shin Yangwo. Kung nagustuhan niya ang kasalukuyan, pwede ba siyang sumali sa Overgeared Guild? Naguguluhan na si Grid at tinatanong nito sa isip niya kung ano ba ang sinasabi niya. Si Yura ay nasa 5th sa overall rankings, gusto niyang sumali sa guild niya. Bigla naisip ni Grid na isang mataas na uri ng individual na tulad niya na naghihintay na sumali sa kanya, isa itong jackpot, kasalukuyang level 1 si Yura dahil sa pag-advance sa isang legendary class. Sa sobrang pagka-excitement nito ay napatayo si Grid at sinasabi nito na welcome sa Overgeared Guild, bili siya ng cola, para sa kanya lang, hindi siya bumibili ng cola para sa kahit kanino lang.